Yan, andito kasama ko si Pastor Romeo Tobias dito sa loob ng Atrasa habang siya nagjajang. Ako naman nagbabike. Ang tropa ko nandoon papahinga. Habang kami ngayon ay magbibigay si Pastor Romeo Tobias ng mensahe tungkol sa Pista ng Patay ngayong buro ngayon, November 1. Ano may ibibigay yung spiritual message sa November 1 tungkol sa Pista ng Patay? Go ahead. Good morning and a wonderful morning and a blessed morning to each and everyone. At salamat muli na kami ay nakapag-walking sa Altarasa, nakapag-jogging, then nakita uli kami ni Brother Zinon. At isang malaking kagalakan na makapagbigay muli ng mensahe ng Diyos dahil ito'y napapanahon na mensahe dahil ito'y araw ng mga patay. Sabi nga nila, araw ng mga patay. Kung may araw ng mga patay, may araw rin po ng mga buhay. Okay? Now, pwede ba nating malaman kung saan na ba ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na? Pwede ba nating malaman kung saan na kayon ang kanilang lugar, ang kanilang pinuntahan na lugar nung sila'y namatay? Now, bago po yan, ang tao po muna ay binubuo ito ng tatlong bahagi, ang katawan, ang kaluluwa, at ang kanyang espiritu. Sa panahon po ng kamatayan, humihiwalay po ang kanyang espiritu at ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang ating katawan ay pupunta lamang doon sa libingan. Yan po yung lugar ng ating katawan, 6 feet below the ground. Pero yung ating kaluluwa at espiritu ay mayroong lugar na doon sila hihimlay. Mayroong lugar na doon sila titira. Kaya pwede nating malaman kung saan na ngayon ang ating mga mahal sa buhay. Dahil mayroong tinatawag na buhay na salita ng Diyos na maghahatid sa atin doon sa katotohanan. Now, may dalawang tao po na namatay sa Biblia in Luke chapter 16. Sabi ng iba, parabulo ito. Pero hindi po parabulo dahil may literal ito na karakter. Ang karakter dito si Abraham at yung pulubi na nangangalang Lazaro. Okay. Now, nung namatay yung pulubi, okay, ito po yung sa Luke chapter 19:22. At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Ang pulubi ay inilibing, ang kanyang katawan, and then yung kanyang ang mayaman ay namatay, inilibing ang kanyang katawan. Saan po yun? Doon po sa 6 feet below the ground. Now, yung kanyang katawan po yun. Saan pumunta ang kanyang kaluluwa at espiritu? Ang kaluluwa po ng pulubi ay pumunta sa Abraham's bosom. Pag sinabi nating Abraham's bosom, sumisimbolo po yun ng paraiso ng Diyos. In Luke chapter 23, 42, and then 43. Yung magnanakaw doon, sabi niya, alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa iyong kaharian. Sabi po ng magnanakaw kay Jesus. Then sabi ni Jesus, hindi lamang kita alalahanin, kundi ngayon kaagad ay dadalhin kita sa aking paraiso. Wow. Now, pag sinabi po ang Abraham's bosom, tumutukoy po yun sa paraiso ng Diyos. Kaya may mga tao na ngayon na nasa paraiso po ng Diyos. Sino po yun? Ayon sa Biblia, yung pulubi. Doon siya sa Abraham's bosom, doon po siya sa paraiso ng Diyos. Kamusta naman yung mayaman? Dito po sa 23, inilibing ang mayaman at sa Hades ng nasa pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin, iba ang kanilang pinuntahan ng kanilang kaluluwa at ang kanilang espiritu. Ang pulubi po ay pumunta doon sa Abraham's bosom, doon sa paraiso ng Diyos. Ang mayaman ay pumunta doon sa Hades ng pagdurusa. No, bakit po ang pulubi ay napunta doon sa paraiso ng Diyos at bakit yung mayaman ay pumunta doon sa Hades ng pagdurusa? Isa bang kasalanan ang maging mayaman? Sa kasabi ng iba, ayaw ko na maging mayaman dahil pupunta pala yun sa Hades ng pagdurusa. Hindi po. Okay, hindi po ganyan. Now, bakit pumunta ang pulubi doon sa Abraham's bosom o sa paraiso ng Diyos? Number 1, in Matthew chapter 20, Matthew 5:3, mapapalad ang aba sa espiritu sapagkat sa kanila
ang kaharian ng langit. Ang pulubi kasi aba sa Espiritu. Ano ibig sabihin ng aba sa Espiritu? Siya lamang ay umaasa sa kanyang Diyos. Siya lamang yung umaasa sa kanyang tagapagligtas. Siya lamang ay nananalig at sumasampalataya sa kanyang tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya ang tao po na makasalanan na sumampalataya kay Kristo ng buong puso, aba siya sa Espiritu. Ibig sabihin, nagtitiwala siya, umaasa lamang siya sa kanyang Panginoon na tagapagligtas. Ang sabi doon in John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa anak ay hindi hinahatulan doon po sa hadis ng pagdurusa. Ang sumasampalataya sa anak. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hinatulan na siya sa hadis ng pagdurusa. Kaya, habang nabubuhay ka, ay tiyakin ang inyong pupuntahan, ang katiyakan ay doon lamang kay Kristo sapagkat siya ang may kakayahan na magdadala sa iyo sa kanyang paraiso. Ang paraiso na yan ay pag-aari ng Diyos. Ang paraiso na yan ay pag-aari ni Kristo. Kaya, kailangan mo si Kristo, kailangan mo manalig para po matiyak mo ang iyong pupuntahan doon sa kanyang paraiso, maiwasan mo ang hadis ng pagdurusa. Kaya sa araw ng mga patay, okay, ang mga kaluluwa na naroroon na po sa hadis ng pagdurusa ay hindi pwedeng maglalakbay papunta sa atin at hindi na po pwedeng pupunta siya doon sa paraiso ng Diyos. Ganon din po. Ang nasa paraiso po ng Diyos ay hindi pwede na po maglakbay papunta sa mundo natin at hindi na po siya pwedeng lumakbay papunta sa impyerno. Yan na po ang kanilang lugar na doon na po sila magpawalang hanggan. Salamat po. Amen. At purihin ang Diyos sa buhay ninyo. Amen. Yun po mga kapatid, napaganda, napakalinaw. Ang mensahe natin ngayon na pista ng patay na yung namatay na ay na-judge na, napunta na sa hadis ng pagdurusa at yung isa ay sa paraiso.